Paano pataasin ang benta sa sari-sari store? Ikaw ba yung taong may tindahan kang sari-sari store, pero hindi mo mapalaki ang benta niyan? Sobrang liit ng benta mo. Tapusin mo ang buong bidyong to, kasi tuturuan kita ng 4 na paraan para dumami ang pera, ang benta sa sari-sari store mong negosyo mong yan. Huwag mong papalampasin ang usapan natin ito. Ngayon lang tayo nagkita. Ilang minuto lang to. Sinisigurado ko sa'yo, magbabago ang buhay mo. Marami kang matututunan dito sa bidyong to. Kaya tapusin mo ang buong bidyong to. So by the way, kung hindi mo pa ako kilala, ako nga po pala uli si Darcel Robles. Isa po akong negosyante na may 5 taon na pong karanasan sa mundo ng pagnenegosyo. Paano palakihin ang benta sa sari-sari store? Kung gusto mong malaman yan, may kwento muna ako sa'yo. Let me tell you a story. Ang aking inay, sobrang veterano yan sa mundo ng sari-sari store. Mag-iisang dekada na siya na nagpapatakbo ng sari-sari store. Ang inay ko, simula dalaga pa yan. Negosyante na yan. At sobrang dami niyang negosyong sinubukan. Pero ang inay ko, sa sari-sari store tumagal. Kaya ito yung kwento ng buhay ng aking inay kung ano yung mga diskarte niya sa pagpapatakbo ng sari-sari store. Ang inay ko, nag-umpisa talaga yan ng negosyong alahas. Walang kapera-pera siya ng panahon na yon. Kaya ngayon, yung tiyahin ko, binigyan ng pagkakakitaan ng aking inay. Yung tiyahin kong yun, nagtatrabaho yun sa pawn shop, sa mga alahas. Ang ginawa niya, binigyan ng aking inay ng mga alahas na ibebenta. So walang puhunan ng inay ko dun. Nagbenta siya ng alahas. At talagang magaling magbenta ang aking inay. Naniniwala ko, yun ang binigay na talent sa kanya ng Diyos. Ang magaling sa pagbebenta. Yung alahas niyang yun na binebenta niya na walang puhunan, galing lang sa tiyahin ko. Napalago niya yun hanggang sa naging damitan. Nagka-physical store siya sa mga palengke. Nagtitinda siya ng mga damit. Ang problema ng damitan na yan, nainggit yung may-ari ng pinag-uupahan niya ng pwesto sa palengke. Kaya napaalis siya dun. Kasi sobrang galing talaga ng inay ko magbenta eh. Ang galing niya magnegosyo. Magaling talaga. Kaya kinaiinggitan. At dun na, lumabas ang sari-sari store. Nung nawala ang damitan sa kanya, sobrang lungkot niya. Naging sari-sari store. At hindi pa naging maganda ang takbo ng buhay niya. Kasi dumarating ang punto na tumutumal ang benta sa kanyang sari-sari store. Pero alam mo ang ginawa niya. Tinarget niya maging supplier. Di ko na lang sasabihin ko ng produkto yon. Sinapul niya maging supplier. Sinolusyonan niya kung paano lumago ang benta ng sari-sari store. At simula nung ginawa niya yun, ang pinagbago sa buhay niya, yung sari-sari store namin ng aking inay, mag-iisang dekada na. At tumatakbo ng maayos. At sari-sari store namin, ang pinakamalakas sa buong barangay namin. At yan ang agimat. At yan ang ituturo ko sa'yo. Sa kwento ng buhay ng inay ko, ituturo ko sa'yo ang 4 na paraan para palakihin ang benta sa sari-sari store mong negosyo mong yan. Ang pinakauna natin dyan, marketing and sales technique. Yang dalawang yan lang sa lahat ng negosyo. Yan lang talaga ang formula para dumami ang benta, para masapulan daan-daan libo benta kada buwan. Yan lang dalawang yan, nandyan lang ang pera ng bawat negosyo. Yan ang sikreto ng mga negosyante, marketing and sales. Huwag na natin pakomplikahin ang mundo ng pagdinegosyo. Yan lang yun. Nandyan malalaman kung lalago, yayaman ang isang negosyo. Kaya ngayon sa sari-sari store mo, ang gagawin mo, tatrabahuhin mo yung dalawang yan, marketing and sales. Isipin mo kung paano mo gagawin yan. Paano mo ipopromote yung tindahan mo. Yung mga produkto ng sari-sari store mo. At yun ang marketing. Isipin mo kung paano mo gagawin yun. Paano ka makakaakit ng maraming inquiry sa tindahan mong yan. Paano mo gagawin yung maraming tao magtatanong. At yun ang marketing. Pag nasolve mo na yung problemang yan, nakakapag-marketing ka na, dadako ka na sa sales. Sales na, benta, lahat ng mga maeengganyo mo dahil nag-marketing ka. Bebentahan mo na. Gawin mo lahat para mabentahan lahat yung mga yon. For example natin, nag-marketing ka. Ang pinakamakapangyarihang marketing sa panahon ngayon, internet. Mag-vlog ka. Mag-post ka ng mga produkto mo diyan sa mga platform na yan. Yan ang pinakamakapangyarihang marketing. Kapag nagawa mo na yan, solve na ang problema mo sa marketing. Marami na magtatanong, mag-i-inquire sa negosyo mong yan. 1,000 tao nagtanong sa negosyo mo. For example natin, magkano po ang isda nyo? Magkano ang manok nyo? Lahat na magtatanong na ganon. Kailangan mabentahan mo yun. At yun ang sales. Sa pamamagitan yan, 1,000 tao. Akitin mo.
i-marketing mo sa isang araw. At lahat yun mapabili mo. Sa manok mong tinitinda, sa isda mong tinitinda, tumutubo ka ng 50. 1,000 times 50. 50,000 agad yun. Isang araw pa lang yun. Araw-araw mong gawin. Payat ang milyon. Sa discarding yan. Yan lang talaga ang mundo ng pagninegosyo. Diyan lang umiikot ang pera. Yan ang paraan para masapul mo ang daang-daang libong benta kada buwan. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo. Mag-post ka lagi ng produkto mo sa mga platform na yan. Kasi yan ang marketing. At lahat ng maaakit na mga post mo, yung mga magtatanong kung magkano, lahat yun dapat mabentahan mo. Gawin mo lahat para ma-convert sa pera. Ayos! Okay, next dadako na tayo sa pangalawa nating paraan para palakihin ang benta ng sari-sari store mo ay ang pumwesto ka sa mga piyestahan, mga basar. Alam niyo ba yung mga piyestahan? Di ba sobrang daming tao lagi dyan? Lalo yung mga kung saan nagko-concert, yung mga nagkakantahan, yung mga nagbabanda. Di ba ganyan kapag mga pistahan sa atin, sa mga barangay natin? Ngayon kada barangay na malapit sa inyo, maglagay ka doon ng table mo. Ipwesto mo doon lahat ng mga paninda ng sari-sari store mo. Sobrang daming tao sa mga pistahan, sa mga basar. At lahat ng mga yun may panggastos. Kaya nga sila nagpunta ng pistahan, yung utak nila, gagasto sila. Ganun ang mindset ng mga tao kapag mga nasa pistahan, nasa mga basar, nasa mga mall. Kaya ngayon, sobrang daming taong yun. Lahat yun maakit mo. May table ka doon na nagtitinda ka ng mga sari-sari store na paninda mo. For example natin sa pistahan, payat ang 200 tao dyan. Magtinda ka dyan ng produkto mo na sobrang laki ng tubo. For example natin manok, 1 kilo tumutubo ka ng 70. 200 times 70, yan ang kita mo araw-araw. Kaya ngayong narinig mo to, ang gawin mo, sipagan mo lagi sumali sa mga pistahan. Kailangan kada piyesta, kada mga basar, kada mga pa-event sa mga mall, kailangan nakapwesto ka. Nagtitinda ka sa pwesto na yun. Kasi sobrang daming tao dun. At yung mga taong yun, ang mindset, gumastos. Kasi nakaporma sila eh. Nakaporma sila. Nagagastos sila. Yan ang gawin mo para palakihin ang benta sa sari-sari store mong yan. Ayos! Okay, next dadako na tayo sa pinakahuli nating paraan para palakihin ang benta sa sari-sari store mo ay ang 10 produkto lang. Huwag kang lalampas dyan. 10 product lang ang ibenta mo sa sari-sari store mo. Ngayon pa lang alamin mo kung ano yung mga pinakamalakas dyan. For example natin mga alak, sigarilyo. Yan ang pinakamalakas tindahan mo. Pues 2 produkto na yun. Alak, sigarilyo. Maghanap ka lang dyan ng mga 10. Hindi ka pwedeng tumaas dyan. Bakit natin gagawin yan? Kasi imo-monitor natin ang pera mo. Gagamit tayo ng accounting. Mas madali mo dyan matatrack ang inventaryo. Ang inventory ng mga products mo. Mas mabilis iikot ang pera mo. At kapag araw-araw namomonitor mo ang pera mo, namomonitor mo ang inventaryo mo, ang mga stock mo, kung ano yung mga paubos na, huli mo ang tibok ng puso ng negosyo mo. Kaya ako to sinasabi sa'yo, naniniwala ako, benta lang ang dahilan kung bakit nalulugi ang maraming negosyante. Iyan ang pinaniniwalaan ko, nasa benta ang problema. Ang kalaban natin dito, yung araw-araw ang sipag mo, pero ang benta mo ang liit. Kahit sinong tao, madidepress, may stress. At ang kakalabasan, susuko. Hindi na magninegosyo muli. At yan ang kalaban natin. Na sobrang sipag mo, ang liit pa rin ang benta mo. Kaya ngayon, inaanyayahan kita. Subscribe mo na ako para marami pa tayong usapang ganito. Makabuluhan, may natututunan ka. Kwentuhan lagi tayo. Samahan mo ko, kakampi mo ko. Join me. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako. Usap lagi tayo tungkol sa negosyo. At inaanyayahan din kita. Isa puso mo yan. Gawin mo yan. Yang napag-usapan natin ngayong gabi. Mga kanegosyo ko, galingan mo palagi. Ako na nagsasabi sa'yo. Galingan mo palagi. Paramihin mo ang benta ng negosyo mo. Ng sari-sari store mo. Kasi walang ibang maniniwala sa atin. Sarili lang natin. Patunayan natin sa karamihan na kahit sari-sari store lang yan, kaya mong bumenta ng malaki yan, ng sobra-sobra. Kaya mong higitan ang sinasahod ng mga doktor. Patunayan natin yan. Paano? Isipin mo lagi ang pamilya mo. Ang anak mo. Pagmasdan mo habang natutulog. Gagawin mo to para sa kanila. Gusto mo ba ng buhay ng mga tagumpay na tao? Katulad ng mga yan? Kung gusto mo ng buhay na yan, gawin mo lahat para palakihin ang benta ng tindahan mong yan. Maraming salamat sa ating magandang usapang ito. Alam ko, marami kang natutunan dito. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Subscribe mo na ako para lagi tayo makapag-usap ng ganito. Makabuluhan, may natututunan ka. Pindutin mo yan, subscribe na yan. Usap lagi tayo. Kwentuhan lagi tayo tungkol sa negosyo.
subscribe mo na ako. Like mo na rin ang video to. Comment ka na rin kung alin sa tatlo pinakauna mong gagawin para sa negosyo mo. Comment mo dyan sa baba. Share mo na rin ang video to para malaman pa ng mga tao ang pinag-usapan natin to. At nga pala po, yung marketing na sinabi ko sa'yo kanina. Ako na ang bahala magturo sa'yo. Tuturuan kita 1 buwan. Ito, 1 araw lang kitang tinuruan. Marami ka nang natututunan. Ano pa pag 1 buwan? Isipin mo yun. Comment ka sa baba kung gusto mo magpaturo, kung gusto mong masterin ang larangan ng marketing para sa negosyo mo. At nga pala, sa mga gusto pong mabasa ang aking libro, makapangyarihang libro tungkol sa negosyo, yan po yung librong yan. Kung gusto mo pong makuha ang copy niyan, kung gusto mo pong umorder, text nyo lang po ako sa number na yan. At yun lang po muna, maraming salamat po sa ating magandang usapan ngayong gabing ito. Ako'y magpapaalam na po muna. Kita-kita po tayo susunod. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang, ang tamad, wag na wag mong papakainin. Ciao, bye!